At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang Akin na gumawa ng sarili niyang hovercraft na parang lumulutang ng mataas dahil sa transparent na salamin at hangin na tumutulak dito pa itaas. Ito din yung isang company sa Finland na gumawa ng prototype ng isang 18-wheeler vehicle. Sinasabing yung mga gulong ng sasakyang ito ay mayroong suspension system at kaya nitong makapag-provide ng tamang trajectory sa paggalaw para nga maging smooth yung pag-under nito sa kahit anong lubak na dadaanan. Ganito naman kabilis binubuo ng isang machine ng Rubik's Cube sa loob lang ng 0.38 seconds. Sobrang dami talaga mga machine yung ginagawa ng mga tao para mapabilis yung ating mga trabaho at sinasabing karaniwan sa mga automated machine na iniimbento natin ngayon ay makikita sa mga factory dahil nga nagmamaskudo sila ng kanilang mga produkto. Ayon sa pag-aaral ay marami sa mga factory ng developing countries ay naglalabas ng 70% ng industrial waste sa mga katubigan at sa iba't ibang lugar nang hindi ito nalilinis ng maayos. At ayon din sa statistics ay nasa 1 billion na tao worldwide yung hindi maka-access ng ligtas na drinking water dahil nga sa mga industrial pollution gawa nga ng mga factory. Dapat alam mo ng factory system o ang pag-manufacture ng produkto ay nagsimula noong 18th century at karaniwan sa mga nagtatrabaho dito noon ay mayroong mga sariling tools para ayusin yung mga machinery na ito. Nakaka-fascinate lang na isipin mga master na sobrang nag-evolve talaga yung ating technology in a span of years para lang magkaroon ng mabilisang trabaho at hindi na rin nakakapagtaka na in the future ay mapapalitan na din ng mga robot o machinery yung trabaho na ginagawa ng isang tao. Speaking of trabaho mga master, ay ganito hinuhul man ng dararing ito yung isang salamin para makapag-create ng magandang dalagyanan. Sinasabing ang hand-blown glass pitcher ay isang method na ginagamit ng mga tao noon pang 1st century para nga makapag-create ng decoration na gawa sa babasagin. Ayon sa mga taong gumagawa nito, ay kinakailangan mo ng matinding pasensya at tolerance sa matinding init dahil nga malapit ka sa nababagong apoy. At nakaka-fascinate lang na isipin mga master na yung materialis na ginagamit nila dito ay yung mga recycled na babasagin. Sinasabing sa panahon natin ngayon ay meron ng mga machinery yung kaya makapag-create ng mga babasagin bote at makikita mo nga sa video ito yung proseso nito na napakabilis. Sinasabing ilang libo yung mga bote na nagagawa ng machine na ito kada araw at kinakailangan lang ito ng maliit na supervision o pagbabantay para nga ma-manage ng maayos yung automated machine nito. Ayon din sa pag-aaral ay yung mga bote na ito ay ginagamitan ng raw materials kagaya na lang ng mga buhangin. At speaking of buhangin mga master, ay kapag binigyan mo ito ng tamang air pressure ay magiging parang liquid yung consistency nito. Sinasabing yung method na ito ay ginagamit sa industrial application at ayon din sa pag-aaral ay sinimulang gawin yung experiment na ito noong 60 years ago sa lugar ng Royal Institute of Science. Sinasabing para nga magawa yung ganitong klaseng experiment ay kinakailangan mo dito ng isang malaking lalagyan at mga tubo na mayroong butas para magsilbing daluyan ng hangin sa pinaka-air compressor at sinasabing yung reason kung bakit para nagiging tubig yung mga buhangin na ito ay dahil sa tinatawag na fluidization. Ayon sa pag-aaral ay ang isa sa mga pinaka-controversial na scientist at inventor sa buong mundo ay si Fritz Haber. Sinasabi kasing siya yung kaisa-isang tao na nagawang masolusyonan yung isa sa mga pinakamalaking problema na hinarap ng humanity sa ating kasaysayan. Dapat alaman kasing si Fritz Haber ay nagligtas ng 4 billion na tao dahil siya ay nakadiscover ng paraan para makapag-produce ng ammonia galing sa nitrogen at hydrogen. Sinasabi kasi yung ammonia ay napaka-valuable dati dahil sa hindi ito basta-basta nagagawa at ayon sa pag-aaral ay ginagamit yung ammonia para makapag-manufacture ng artificial na fertilizer at ginagamit nga nila yung fertilizer na ito para makapag-ani ng mga natural food kagaya nga ng prutas at gulay. Dahil nga sa ginawa ni Fritz Haber ay maraming mga pananim na bunga ulit na naging solusyon naman sa matinding kagutuman at dahil nga din dito ay nabigyan siya ng napakataas na award na kung tawagin ay Nobel Prize. Yung reason kung bakit sobrang naging controversial ni Fritz Haber ay dahil yung na-invento niyang ammonia ay ginamit niya din para matulungan yung German army sa gera sa paraan ng pag-create ng bomba o TNT. At noon ding December 1940 ay nag-create din siya ng isa pang napaka-disruptive na weapon na kung tawagin ay chlorine gas. Speaking of disruption mga master, ay ito yung picture na nagpapakita ng isang napakalaking nilalamsalan. Marami mga tao ay nagsasabing inedit lang ng picture na ito pero may mga iilang din naman mga tao yung naniniwala dito. Sobrang dami mga kakaibang nilalang na nakikita ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. At yung isa na nga sa mga ito ay itong mga Bigfoot. Sinisabing napakarami mga video makikita sa internet yung nagpapakita ng sighting ng mythical creature na ito. Pero madami pa din mga tao yung hindi nga naniniwala. At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang